Kailangan hindi laging sinusuportahan ang mga hilig at mga bisyo ng mga tamad. Mayaman ang Pilipinas, mahirap ang maraming Pilipino. Totoo rin naman kasi maraming taong tamad. Wala nang inisip kundi ubusin ang oras sa pagsasaya, sa pagtulog, sa pagpapahinga, sa pag-inom, sa pagchichismisan, sa paglilibang-libang, pero walang ginagawa na productive effort. Proverbs 20:13, "Do not love sleep, or you will grow poor. Stay awake, and you will have food to spare." Natutulog ang tao para magkaroon ng lakas, para makapaghanap buhay. Hindi siya natutulog para lang matulog ng matulog, at hindi nabubuhay ang tao para itulog lang ang buhay. And very importantly, do not associate with lazy people. Do not reward laziness. Kung minsan may mga kapatid ka na productive, merong mga tamad, pero yung tamad, yun pa ang palahingi, yun pa ang palaasa, yun ang maraming iniisip na gastahan. Kailangan hindi laging sinusuportahan ang mga hilig at mga bisyo ng mga tamad, sapagkat lalo lang silang nasasanay na magpakatamad at iasa ang kanilang buhay dun sa mga masisipag. True godliness will result in industry. It will result in us becoming very, very good and excellent and fruitful workers. Hindi bagay ang tamad sa mga Kristiyano, sa mga sinasabing sila'y anak ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, nakita natin na sa 7 araw, 6 na araw nagtrabaho ang Diyos. At sa ika-7, nagpahinga. We've got to earn the bread we eat. We've got to earn the food we eat. Unless we're too old, too young, or too weak, we are not exempted from having to work. Kung minsan din nakikita mo marami mga tao, hindi pa naman talaga mahina, nagre-retire na. Kaya tuloy nabibilis ang paghina. We can semi-retire, we can slow down a little bit,